Kahit na sinusubok ng mga hamon, buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan sa mga Pilipino. Tulad na lang ng pinatunayan ng isa nating kababayan na hindi lang nakatulong sa mga magsasaka sa Benguet, nakapagbigay pa ng pag-asa sa mga PUV driver sa Maynila. Nagbabalik si Bridget Marcasi Pangosfian sa sentro ng balita. Nagpakita ng kabutihang loob ang isang Good Samaritan sa mga vegetable farmers sa Benguet sa pamamagitan ng pagbili ng mga hindi mabibiling gulay sa mga vegetable trading area sa lalawigan upang may pamahagi ito ng libre sa Metro Manila. Ayon kay Rex, nagulat sila nang makatanggap ng tawag at bayad para sa order na 20 toneladang gulay kabilang ang patatas at repolyo. Hindi na sana maipapadala ang mga naturang gulay dahil na rin sa kakulangan ng mga bumibili. Pero dahil sa nasabing Good Samaritan na ibiyahe ito patungong Quezon City, Metro Manila. Maraming salamat Mr. Gawico sa tulong mo sa amin na farmer. Siya lahat, pati yung tracking, yung mga sweldo ng driver nila, basta lahat ng expenses. Ma'am, sa kanya lahat, ma'am. Malaking tulong sa ating mga farmer kasi nabawasan, nakuha natin yung mga andon na hindi pa nabili. Thank you very much po sa inyo sa pagtulong sa aming mga farmers. Ang mga gulay ay ibinibenta ng mga magsasaka mula sa La Trinidad Trading Post at Benguet Agri Pinoy Trading Center. Nauna nang napabalita na mahina ang bentahan ng gulay sa kasalukuyan kaya iilan na lamang ang mga magsasakang nagdadala ng kanilang ani sa mga vegetable trading areas. Ito dahil pa rin sa krisis sa gasolina at krudo. Malaki rin ang naging negatibong epekto nito sa mga magsasaka, kung saan may ilan na hindi nakapag-ani at hindi nakapagbiyahe ng kanilang mga gulay. Sa kabila nito, inaasahan pa rin ang sapat na supply ng gulay sa mga susunod na araw. Actually, mahirap po yung mag-dispose, ma'am, kasi unang-una, nabawasan yung buyers natin because of the oil price. Para matugunan ang mga suliranin at alalahanin ng mga magsasaka sa lalawigan, inaanyayahan ng mga kinauukulan ang publiko na makiisa sa isang pulong bukas sa La Trinidad Gymnasium. Layunin ng pagtitipon na talakayin ang mga hakbang upang maibsan ang epekto ng mababang presyo ng gulay at pag-usapan ang posibleng pagtatakda ng minimum prices para sa mga highland vegetables. Ayon naman sa price monitoring ng Department of Agriculture at La Trinidad Vegetable Trading Post, ang kasalukuyang presyo ng ilang gulay ay mga sumusunod. Ang beans ay nasa 65 pesos hanggang 75 pesos kada kilo. Broccoli ay 30 hanggang 75 pesos, bell pepper ay 130 hanggang 150, at ang repolyo ay nasa 6 hanggang 8 kada kilo. Ang cauliflower ay nasa 20 hanggang 55, sayote ay 24 hanggang 25, celery ay nasa 40 pesos, at lettuce ay nasa 25 hanggang 30 kada kilo. Samantala, ang patatas ay nasa 8 hanggang 38 pesos, labanos ay 15 hanggang 35, at carrots ay nasa 100 hanggang 120 kada kilo, depende sa laki at kalidad ng gulay. Bridget Marcasi Pangosfian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.